humanda ka sa lubugin siya. Ano po? So, yan po ay compose po yan ng ng Seventh-day Adventist na mga nag-compose. So, wala po yan sa ibang mga church Adventist na po nag-compose yan. So, ayan po, Nay. Si Tatay Ed ay talagang tuwing umaga, lagi po kami magkasabay, pumasok. Ako naman ay buwabiyahe, siya naman po ay nakikita ko rito. Lalakad, po yung basahan. Kasi inaalokan ko rin siya na tulungan siya. Pero ayaw niya magpatulong eh. Talagang pinapakita niya sa akin na malakas pa po siya. Ngayon pa man, naging close po kami ni Tatay. Tuwing sa palengke ay nakikita kami niyan, nag-aalok siya ng basahan. Nandun lang siya, nakatayo lang siya maghapon doon hanggang sa matubos po yung basahan na yun. So yun po yung life ni Tatay Eddie. Si Eddie naman, barkada ko na po dito. Matagal na po kami talagang magkakilala at magkabarkada ni Ed. Alam ni Ed yung buhay ko dito sa Kamkam. Saksi naman po siya sa buhay ko dito. Ngayon ay nakita niya na nangangaral na rin na po sa panahon ito. And alam po natin na ang kanya pong buhay ay hindi madali po dahil nagkaroon po si Tatay Ed ng karamdaman. Pero alam nyo, sa kabila ng karamdaman yon, pag dumating ating Panginoon, papalitan po yun ng buo. Mas perfect na pangangatawan, perfect na kung ano po yung sakit niya, di ba? Pagka lumalakad po siya, halos hindi niya maitiklop yung kanyang tuhod. Pero doon, pag dumating ang Panginoon, hindi na ganun ang kanyang paglakad. No? Sabi daw, yung pong ating katawan na makasalanan, kapag pinalitan daw ito kapag napalitan po ito ng Panginoon ay banal po ito na merong po tong glory, no? Perfect po yung ating pangatawan. No? Kung meron tayong imperfections, magkakaroon po tayo ng 4 na pandesal. Ngayon 3 lang po yan, pero doon 4 na pandesal po ang ibigay ng Panginoon. Kay Abs, mahirap kaya yun gawin. Si Brother Ed, nag-gawin siya eh. Pero hindi pa rin ma-perfect yung tamang pangangatawan. Pero pag dumating ang Panginoon, perfect na perfect po ibigay ng Panginoon sa atin. Ngayon, Brother Ed, ituloy ko po yung pag-usap natin kanina dito at ito na lang yung magiging topic po. So, sabi daw sa Genesis 2:7, "And the Lord God formed man and the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul." Ito po yung kung paano kinreate o nilalang ng Panginoon ang tao. No? Nasa mamagitan ng kanyang mga kamay ay nilalang ng Panginoon yung tao. At sino yung naglalang, mga kapatid? No? Walang iba kundi si Jesus Christ. Siya ang nag-form ng tao at hiningaan niya ito at nagkaroon ng buhay. At ang buhay na yon ay galing sa ating Panginoong Hesus. Kaya nasabi nga sa Biblia, siya yung siya yung creator. Irene. Creator. Ha? Creator. Siya yung tama. Siya yung the word. No? Siya Kumain ka yung nun sa buhay bahay. na salita, mga Napagkaan kapatid. na. Okay? Magpuulam. Kukunin ko ng suyo. Saan nagmula ang tao? Bakunin ko suyo. Lang po ito, no? Nagmula sa Kunin ko alabok suyo. inulma at nagkaroon ng buhay. So, mababasa po natin yan sa Genesis 1.
aawitin. Yun po yung plano ng Panginoon, the plan of redemption mga kapatid. No? Ginawa niya tayo, nung nagkasala, kinubos niya tayo mga kapatid. No? Sa mamagitan po ng pagpako niya sa krus. Gaya ng isang kwento ng isang bata na pumunta po doon sa release ng train. Tapos parating po yung train. Yung laman ng train, mga busy po sa mga kanilang ginagawa. May doon nag-iinuman, nagkukwentuhan, tapos may nagsusugalan doon sa loob ng train. At marami silang, busy sila bro, busy sila. Tapos parating ang train, yung tatay, hindi niya alam kung sino yung una niyang bubuhayin. Yung kung kapag iniligtas niya yung anak niya, mamamatay lahat ng nasa may train. Ibig sabihin siya yung ano ng train. Siya yung driver ng train. Hindi, taga ano na ng yung manage sa train. Nagko-control Oo. Sa railroad. Pag binaba kasi yung Oo. ganun, Hmm. ano, mamamatay yung anak niya kasi naipit doon. Pero kapag hindi ibaba yun, mamamatay naman yung train. Kasi pag sasalpok sa ano sasalpok doon sa may release ng train. So nung ginawa ng tatay, binaba yung ganun, tapos namatay yung anak. Naligtas lahat yung sakay sa train. Paano yung ginawa na sinacrifice din niya? Sinacrifice yung anak. So, Hindi alam ng mga tao na nandun sa loob hindi alam ng mga tao na mayroong batang naipit doon. na i-sacrifice. May Hindi nila alam. Yung mga Pero nasa dun- loob naman po ng train Yung kasi sa mga mga tao. mabisi po sila sa mga ginagawa. Hindi sila aware sa Panginoon. Ano lang po yun, parang illustration lang po yun. Na ganun din ang ginawa ng Panginoon. No? For God, kaya nga for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believe in Him. Kaya nga, pinadala niya yung yung kanyang bukong na anak. Kasi wala tayong alam na yung palang purpose ng Panginoon, iligtas tayo. So, ganun po, no? Yung dalawang beses. Yan po yung title na yan. Yung bata Dalawang na yun, beses. bibigyan Okay? din yun. Tayo po ay, ano po, Mike? Yung bata na yun, pagkakalooban din niya yung pangalawang buhay. Oh, Yes, opo. yes, opo. Tama po yun. Salamat. Illustration na po natin yun, parang nag-illustrate lang po yun kay Jesus Christ na sinakripisyo yung kanyang anak. Yung Diyos Ama, sinakripisyo yung kanyang anak. Kung na anak. So, ayan, so tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos makapangyarihan sa lahat, Panginoon amin pong dinadalangin. Ang tahanan ito, si Tatay Eddie, na alam po namin Panginoon, siya po ay natutulog na ngayon sa mga sandaling ito, na kahit pa nahihatid po namin sa himlayan, hindi na po siya makakabalik sa tahanan ito. Pero Panginoon, may ipinangako ka sa bawat isa sa atin, na kapag kapi ay manampalataya, hawakan po namin ang aming pananampalataya sa inyo Panginoon, sumunod sa kalooban ng aming Panginoon si Kristo hanggang sa kanyang pagbalik Panginoon, ay kami po ay kasama na agawain sa alpaap at makasama sa tahanang inihanda mo sa langit Panginoon. Kung hindi mo namin maabutan ng panahon na yon, na ikaw ay darating sa amin pong paglilingkod sa lupa habang po kami nabubuhay. Alam po namin ba napakaigsi ng buhay. At alam po namin na darating po sa puntong ito ang aming kamatayan ni Panginoon. Nais po namin na italaga ang aming sarili at maglingkod sa iyo Panginoon. Dahil alam po namin sa Matthew 27:24 na iyong pong sinabi na darating ang panahon na kapag naipalaganap na ang mabuting balita sa buong mundo ay ito po ay darating dito sa lupa. Panginoon, gabayan mo kami ng Holy Spirit na manatili kami sa iyong presensya, na manatili kami sa iyong paanan at purihin ng iyong dakilang Panginoon, iyong pangalan Panginoon. At manatili kami na habang kami po ay naglilingkod sa iyong bukilin, ay may palaganap po namin ang mabuting balita para sa kanila at makabahagi din ng buhay na walang hanggan na ipinangako mo sa bawat isa sa amin. Tulad po ni Brother Ed, ni Nanay na narito, nakinig sila sa iyong salita, Panginoon, nakaalam ng iyong katotohanan. Maaari po ba, Panginoon, na ang iyong Holy Spirit ang siyang gumabay sa bawat isa sa kanila, na habang po sila nabubuhay po ito, ay ma-share po din nila ang iyong mga pangako, ang iyong mabuting balita sa mga kanilang mga kaibigan, kamag-anak, at sino pang makakausap nila, Panginoon. Gawin mo silang instrumento tulad ng paggamit mo sa bawat isa sa kanila. Patawarin kami, Panginoon, sa aming pong pagkakasala at pagkamali at sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ayan.
Amen.